Are you ready to transform your health and take control of your life? Join Kwentong Low Carb with Uncle Justin, a powerful live stream program under the Life Without Rice movement. Discover real-life success stories, expert insights, and science-backed strategies on low-carb living, metabolic health, and disease reversal. Learn how to fight diabetes, hypertension, obesity, and more through proper nutrition. With guest interviews, inspiring testimonials, and practical tips, Kwentong Low Carb is your go-to guide for sustainable, healthy living. Don't miss out! Join Uncle Justin and start your low-carb journey today. Magandang gabi mga ka-Low Carb. Ito po si Uncle Justin. Live tayo dito sa Marikina City para dito sa episode 96 ng Kwentong Low Carb. Ang ating pong episode ngayon, pakita ko yung ating banner. Episode 96, si Richmond Fabres. Siya ay nagtagumpay sa iba't ibang mga karamdaman dinanas niya, at ito ay enumerate ko ang ilan, napakarami nito. Ang una diyan ay kanyang problema sa sleep apnea, gout, arthritis, siya ay overweight, mga ka-Low Carb, obesity and overweight, ang pinakamabigat niyang timbang ay 120 kilograms. Siya ay 5'11", mga ka-Low Carb, medyo mataas siya pero overweight talaga ang 120 kilograms. Siya din ay nakaramdam ng mga sintomas ng pagiging pre-diabetic. Meron siyang GERD at karaniwan ang kanyang constant constipation, at mga muscle joint pain. Nararamdaman din niya karaniwan ng brain fog, mababang kanyang energy levels, at maraming mga kung tawagin, at iba pa ng mga disorder sa kanyang kalusugan. So, antabayan na natin mga ka-Low Carb. Gusto ko nang isama natin dito sa ating live stream, Richmond. Okay, Richmond, magandang gabi sa iyo. At tayo ngayon ay live dito sa episode ng Kwentong Low Carb. At bumati ka sa ating tagapanood ngayong gabi. Good evening, everyone. Good evening, Sir Justin. First of all, thank you po, Sir Justin, and also to Healing Race for inviting me to this live stream. Of course, salamat din po sa mga nanonood ngayon. So, for those who don't know me, I am Richmond Fabres. Tulad po ang sabi ni Sir Justin, I'm an English teacher, life coach, and I'm also a content creator po here on TikTok, sa TikTok at here on Facebook. So, currently, nakatira po ako sa Hamamatsu, Japan, and I have been living here for 18 years. Tagal-tagal na rin pala, Opo. Ganito, Richmond, maraming salamat sa iyong pagpa-unlock na maging bahagi ng ating programa at magbigay buhay na karanasan sa iyong low-carb journey at kung paano natin napagtagumpayan. So, para ma-maximize natin ang ating panahon, ang ating oras, ito pagsasalaysay at pagkwento ng iyong karanasan, ano ang iyong mga karamdaman ka mag-low carb, ano ang iyong nalutas ng pagpasok mo sa low carb, ano ang iyong at mga mungkay at panawagan sa publiko. Go ahead please, Richmond. Sige po. So, at first, papaliwanag ko po muna yung aking sitwasyon prior to the low carb or carnivore diet. Basically, ang ginawa ko po is the carnivore diet. So it's the more extreme form of low carb. So before discovering this lifestyle, so I was in terrible shape. So this was during the pandemic po. So basically, nagtuturo po ako sa mga companies. So I go to companies, but since the pandemic occurred, I lost all my face-to-face English classes. So I had to sit in front of the computer all day. So lahat po online na. And of course, due to stress, I drank alcohol often.
And Mm. mahilig po ako sa mga snacks, chocolates and potato chips. And zero exercise. So I also had bad sleep dahil nagkaroon din po ako ng sleep apnea. Basically, I had bad eating habits. And I didn't realize that I was gaining so much weight. Eventually, I reached about 120 kilograms. Ito po kung makikita nyo, mayroon ako litrato dito. Yan, ganyan po. Yan po ang tsura before. This was talaga lumobo po ako nung ano na, I think mga by the end of 2020 until almost like the end of 2023, ganyan po ang aking tsura. So, 120 kilograms po ang aking maximum weight, and then umabot ako ng mga 3XL ang size ng clothes ko. Originally, prior to the pandemic, L size ako kasi medyo matangkad din ako eh. But yeah, that's the time that talagang lumobo ako. Eh, hindi ko na-notice na umabot ako ng ganung kalaki. But then, aside from that, I started experiencing serious problems. Constant body pains, yung parang kahit anong gawin ko, masakit ang katawan ko. And then, like I said, sleep apnea. So, nagigising ako ng madaling araw na parang hingal na hingal ako. Kung hindi lang siguro na sabi ng asawa ko, ng anak ko na naabutan nila na parang naghihingalo ako. And then perhaps that's the reason why every time I wake up in the morning, para bang drain na drain ako kasi kulang ako sa tulog. And then, yun nga, and joint pains, even yung tuhod ko, masakit siguro aside from the, let's say, oxalates or whatever, hindi na siguro kinaya ng aking tuhod yung weight ko. So, even, kasi ang bigat-bigat ko nun eh. Brain fog. Hindi ako makapag-focus sa trabaho. Right. And GERD and constant constipation. So, parati ako nagtitake ng antacids. Especially, nararanasan ko po yun every time na taglamig. Doon lang parang nag-ano yun. Since clockwork po, since I came here in Japan in 2008, every year yan, nagkakaroon ako ng constipation. And then, madalas ako magkakaroon ng colds, cough, and sore throat. For 16 years. And before ako nag-start sa carnivore diet. So, yun po ang aking mga naramdaman during that time. And then, aside from that, nagkaroon na rin ako ng mga signs of pre-diabetes because, yun nga, parati ako umiihi sa gabi. And then, I have skin problems, skin tags, and then yung pangingitim sa ilalim ng kilikili, sa leeg, sa batok. Ano nila, yun daw ang signs ng if you are pre-diabetic. So I tried different diets and exercise, pero walang long-term results. So then in 2023, in October 2023, face-to-face classes returned, and when I tried my suits, kasi usually pag nagtuturo po ako sa mga companies, I wear suits. Pero wala nagkasya. That's when I knew that I had to do something fast. Because dalawa lang pong option ko is either bumili ako ng mas malaking suit or magpapayat ako as fast as possible. So I went to the second option, basically. And how I discovered the low-carb or the carnivore lifestyle, so basically, I started researching different diets, and that's when I stumbled upon the carnivore diet. I first heard about it from Dr. Jordan Peterson. He is a well-renowned psychologist. He's based in Canada. He said that he and his daughter basically cured their autoimmune diseases just by eating only meat. So, although their main reason is to cure their diseases, but they mentioned also about losing weight. And then after Dr. Jordan Peterson, I also discovered about with Dr. Ken Berry, Dr. Sean Baker, and Dr. Anthony Chaffee. Basically, I discovered them all from YouTube. Yes, and they explained that sugar, carbs, and processed foods are the real problems. So I did the research, and I learned that humans actually don't need carbs to survive. So
basically meat, eggs, and animal fat gives us all the nutrients we need. So at first I thought, paano ko mabubuhay na walang kanin? But I was determined to lose weight, so I gave it a try. So I eliminated the rice, bread, sugar, and processed food, basically. I only ate meat, more specifically beef, kasi ang sabi nila, yun po ang pinaka-nutrient dense, yung mga ruminant meats. Okay? And then eggs, I eat about 5 to 10 eggs a day. Kasi ang ginagawa ko, bali ang itlog, ang ginagawa kong kanin para mabusog ako. Because yeah, sometimes I cannot always afford to buy steak. Right. And of course, high fat. Ang ginagamit ko is butter. If I if I want to spend a little bit, or yung mga pinaglutuan, yung beef tallow, yung drippings ng beef or lard, yung pinagprituhan ng karne. So nire-recycle ko yon. So yun ginagamit kong base fats. For drinks, of course, I don't drink any like soft drinks, juice, and whatnot. Water and coffee, black coffee from time to time. So before, I was very strict with calorie counting. But with this diet, wala, as in no calorie counting, no portion control. I just eat real food. I just basically listen to my body. I just eat until I'm full, and that's it. Ganun lang kasimple. Correct. Tama. And then after a few weeks, nawala yung cravings ko. Of course, nung una nahirapan ako because probably like for the first 2 weeks, nag-a-adjust pa yung katawan ko from basically carbohydrate fueled, and then nauwi sa fat and protein fueled. So doon yung pinakamahirap eh. But eventually, para nasanay na yung katawan ko mag-adapt sa only fat, basically as my main fuel source. So nawala yung cravings ko. Hindi na ako yung maya't maya bababa kakain ng tinapay kahit madaling araw kasi parang meron akong cravings, right? Or maghahanap ng something like biscuit, like that. So no more hunger for every 2 to 3 hours, basically. So I felt more energetic and clear-headed than ever before. So yun pang aking So basically, based from that, what I achieved is, so let's say after 3 months, let's say 3 to 4 months, from 120 kilograms that I started in October 2023, I was able to lower down to my lowest of 78 kilograms. Currently, naglalaro naman po ako mga bali 80 to 81 kilograms. At least na-maintain ko yun. And then, from 3XL size, I shrank down again to L size. But initially, actually, nag-M pa nga ako eh. Pero medyo parang nag-balance na ngayon. So, bumalik ako sa aking L size. And of course, no more joint pain, no more GERD, no more body pain, basically. I had better sleep, better focus, and better energy. Wala na rin ako yung mga sugar cravings na sinasabi. So, hindi na ako naghahanap ng mga matatamis. And the best part, no more medications. All the problems I used to have, gone. Kasi before, maasa na ako para yung aking medicine cabinet, puno yan ng mga painkillers, paracetamol, yung mga antacids. Ay, nakatambak lang sila doon. Actually, tatapon ko na nga dahil expired na sila. And I have also, before I used to have a lot of, knee support, yung mga bandages. Kala ko lang talaga is parang, there's something wrong with my joints. Basically, inflammation pala yun. Right. So, hindi ko na sila kailangan since I changed my lifestyle, basically. Nowadays, I don't call this as a diet. I call this as a lifestyle. So, sa akin, of all this, after everything I learned, I realized something shocking. So basically, we've been lied to about nutrition for decades. So based po sa aking research and sa aking experience, because sabi nila, wag kang kumain ng itlog. Isang itlog lang sa isang araw dahil high calorie yan.
Huwag kang kakain ng red meat kasi yun ang magpakaan ng gout. No. That's all BS. Okay? Not just based from my experience, but based on the research and the thousands of people that I, narinig ko yung mga testimony nila. Mostly na ano ko dyan is mga taga-West. Ironically, when I started this journey, akala ko ako lang ang Pinoy who is doing low carb and carnivore because, of course, bilang Pinoy or Asians, may sinasabi nga tayo, rice is life. So, parang ang hirap is imaginein na para sa mga Pinoy na they will go into low carb. But I posted because I also do content about my carnivore journey on TikTok, and eventually I posted my content on Facebook. Tapos may mga nag-share ng mga Pinoy, and then they shared to other low carb communities or carnivore communities. Doon ko lang na-discover, ay marami na pala mga Pinoy, halos libo na rin ang naglo-low carb. At doon ako natuwa. And then narinig ko rin yung kanilang mga testimonies na marami sa kanila na even, cured diabetes, cancer, and iba pa pong mga karamdaman. So, yeah, that proves my point na don't easily believe what the mainstream media tells you. So basically, the food industry pushes sugar and processed food even though knowing that it will make us sick because doon sila kumikita ng pera. Imagine this, when you go to the supermarket, ang una makikita mo doon, most of the products are plant-based. Kasi doon mas maraming products magagawa eh. Potato chips, chocolates, snacks, and whatnot. Kukunti lang yung sinasabi lang meat-based. Okay? At dadagdagan pa sila siyempre na maraming additives and chemicals yun. Particularly seed oils and sugars para mas malasa kasi yun ang nakaka-addict sa atin eh. Because sugar, as they say, is addictive equivalent to cocaine. That's scientifically proven. So the pharmaceutical industry's profits when we stay sick and depend on medication. And even the government's food pyramid, yung sinasabi natin food pyramid, sinasabi doon na eat less at the top, you would say eat less fat and eat more carbs. Well, actually, that's a complete lie. Dapat baliktad yun. Okay? And basically, even the food pyramid, it was not scientifically proven that ang nagpasimuno niyan is the Department of Agriculture in America, which binayaran lang nila yung mga Harvard professors para just to prove na it's legit. Okay? Yun yung mga na-discover ko at yun din aking kino-content. Marami silang mga kasinungalingan na sinasabi based, for the sake of profit. So that's why I believe it's time for people to wake up and take control of their health. Now, I've been doing this for almost 2 years. So, hindi pa naman ako masasabing ganun ka-veteran, but binibase ko lang din sa aking experience and sa aking research kasi doon ako mahilig mag-research. Once I'm interested in something, I will really go into the rabbit hole, ika nga. So, my recommendations for beginners when you start into this low carb or even the carnivore lifestyle, start by cutting out sugar and rice. Paunti-unti. Kung hindi nyo kayang biglain, ako kasi binigla ko eh. Kung hindi nyo kayang biglain, unti-unti nyo tanggalin. Because this is the biggest change you can make. Right? And then, eat whole, nutrient-dense foods like meat, eggs, butter, and organ meats. Especially yung mga liver kasi nandun daw yung mga, yung sinasabi lang kasi wala daw vitamin C sa meat. No, meron din po. Usually sa mga organs, meron yan. Anything that you can have, actually, if it's based on carnivore, meron pa rin yung mga vitamins and nutrients within the meat. Kasi kung iisipin nyo, sa sinaunang panahon pa ng mga caveman, human beings thrive mostly on hunting. We are basically hunter-gatherers. We base our nutrients mostly from hunting animals, meat. Ang gulay po ang prutas, we only eat that seasonally.
Because if you Seasonal. compare that to today's today's technology, we can actually eat produce all year round. But based from na aking na discover na natutunan is that's not natural. Yeah. So especially because even plants, especially certain plants, meron silang mga tinatawag na defense compounds. Kasi every living being or living thing has its defense mechanism, and even plants has it too. So okay lang kumain ka ng vegetables and and fruits, but if you do it much often, magkakaroon pa tayo mga tinatawag katulad ng oxalates, doon po yung nanggagaling yung mga kidney stones. Especially sinasabi lang you need vitamin C, vitamin C. Actually, even doctors recommend not to take too much vitamin C. Kasi doon po tayo nagkakaroon ng kidney stones. Especially kung kulang ka sa ibang types of nutrients. And then, once you eat whole foods, forget calorie counting. Focus lang tayo sa satiety and nutrient quality. Simple lang basta mabusog ka, okay na, stop eating. If you're hungry, that's the time that you eat. You don't need to have a certain schedule. Oh, it's breakfast. It's time to eat breakfast. O kain na ako, ganitong certain time. Actually, they said breakfast does not need to be eaten in the morning. Kasi pag sinabing breakfast, that's the time na you break your fast. Ang nagpasimuno pa kasi ng term na ang breakfast na, ang nag-coin niyan, let's say the phrase breakfast is the most important meal of the day. Ang nagpasimuno po kasi niyan is the company Kellogg's, basically to sell cereals. Okay? A lot of what we eat here in the Philippines or even around the world is basically the American style diet or the Western style diet, because that is they have been promoting for decades. So not necessarily na kinakailangan mo magkumain ka na early in the morning that you need breakfast. Fasting is also very important because it gives your digestion to heal, to recover. So recommend ko rin po yung intermittent fasting. And in my case, because of the carnivore diet, because it's so nutrient dense, minsan kumakain lang ako isang beses sa isang araw. Even if I want to eat more, busog na yung katawan ko hindi na hinahanap So naturally, I go into fasting. Okay? So like I said, I do the 16 hour fasting and then 8-hour window. But basically, I eat until I'm full and that's it. And then the following day, if I need extra energy, probably I'll eat twice a day. But basically, kailangan din po natin ng fasting. And then, wag po tayong matakot sa fat. They said fat will make you fat. Ironically, almost my entire diet is taba. Taba ng baboy, taba ng baka, butter. Fat is actually very important, especially for our brain, because our brain needs vitamin B12. Our brain is mostly consists of fat. Kapag kulang po tayo ng fat, magkakaroon po tayo ng brain deficiencies. That's why yung mga vegetarians, yung mga vegans, they need fat, but they don't get the vitamin B12 from basically plant-based, so they have to take supplements. Okay? But if you are in a meat diet, hindi nyo na po kailangan yun. Okay? So it is essential for brain function and energy. And also, it serves also as a replacement for fiber, sinasabi nila. So we need that for smooth bowel movements. Kaya ang fat po is very important. So if you want to go into this, especially the carnivore diet, give it at least 30 days. I-try nyo po. For the first 3 weeks, maaring mag-a-adjust yung katawan nyo. But once your body adapts, you will feel amazing. So, ang sa akin po, ang masasabi ko lang, so to everyone listening, your health is nasa kamay nyo po. Okay? If you've tried everything and still struggle with weight, diabetes, and other issues, maybe it's time to challenge what you've been taught. Kasi matagal na po tayo nabe-brainwash And even to the government,
I hope we can rethink our food guidelines and stop promoting high carb processed diets and that are making people sick. We need to educate people about real nutrition based on real science, not industry profits. Okay? So my final my final thoughts. So if my story inspires you, please do your own research. Try it for yourself and see the results. So thank you again, Sir Justin and everyone for listening. And kung meron po kayong mga katanungan, Yeah. Maraming salamat, maraming salamat po. Richmond. Napakaganda ng iyong narrative, ang iyong na-share na kwento. At actually, very systematic, ano? At nakikita ang progression. By the way, kailan ka nag-start carnivore, Richmond? At bakit from low carb to carnivore? Actually, I went directly to carnivore po. Because that's what I've learned, that yun na po ang pinaka-extreme method of low carb. Because they said that if you want to lose weight, go keto or low carb. If you want to heal, go carnivore. Because basically, you will eliminate yung sinasabi ko na yung mga defense compounds ng plants, because plants has its own defense mechanism. Okay? Hindi ko naman pa sinasabi na wag na lang kumain, but do it sparingly. Para sa akin kasi ang natutunan ko hindi po yung bang nakafocus ka lang sa gulay-gulay, prutas-prutas. Kailangan po natin ng karne. Okay? Basically, humans thrive more on meat. So doon po akong nagano. So I started 2003 directly na po carnivore. Okay. Yeah. Kaya mabilis na nawala ang iyong mga... Yes po. Okay, at congratulations, Richmond. At nawala lahat ang iyong mga karamdaman. Natutuwa ako sa iyong mga sharing ngayon. At isang magandang halimbawa ang iyong naging karanasan na ikaw ay nabanggit mo mahilig kang mag-research, by the way, wala kang kinuhang coach, kundi inaral mo ang mga doktor tulad din na Ken Berry at iba pa ng mga foreign doctors, yung kanilang mga karanasan, at from there, in-apply mo sa iyong sarili. Yes po. At yun ang nakakatuwa, mga taga-subaybay at mga ka-low carb, ang pag-empower sa ating sarili mismo at unawain ang ito yung tinasabi natin na paradigm shift mula doon sa nakagisnan nating Rice's Life. Walang pinag-ibay rin dahil dito sa Pilipinas is agricultural country tayo, ay di gulay is life. Yung ating nakagisnan. So gulay, ang pinakamarami ng ating pagkain ay karaniwan ay gulay at kanin, at konting isda ay konting hiwa ng karne, at iiwasan natin ang mga taba. So yun ang mga nakagisnan natin, at therefore kung gusto ng ating sarili, katulad ng kinukwento ni Richmond, ay kailangang baguhin yun. So yun yung kinakailangan ng paradigm shift kung tawagin. Okay, natutuwa ako sa iyong mga sharing ngayong gabi, Richmond, at precise and concise, at madaling maunawaan ito. At bago tayo maghiwalay, kung merong dagdag na call to action or panawagan sa ating mga low carbers na mga baguhan, o kaya sa ating taga-subaybay na bago, o maging sa ating gobyerno, go ahead please. Yun nga po, ang basically sinasabi niyo po, Sir Justin, is magkaroon po tayo ng paradigm shift. And wag po tayong, if you feel na kumonsulta ka sa doktor and you still doing the conventional type of lifestyle and diet, if it doesn't work for you, try something else. Okay? Do your own research. So you have to take control of your health. Wag po natin iaasa yon sa mga
Kasi it's been decades na eh. Kung yung Oo. sinasabi nilang pinopromote nila, bakit ngayon mas marami na nagkaka-cancer, mas marami nagkaka-diabetes? And then basically, they just want you to be dependent on meds. Kasi Mm. doon sila kikita eh. Basically, just use common sense. Ito po, Mm. sa Japan, kasalukuyan nakatira pa ako sa Japan. Dito sinasabi nila bihira ang mga obese. Okay? And then they said the Japanese food is very healthy. But the thing is, it's been decades na tumataas na rin ang rate ng cancer and diabetes dito sa Japan. Even my parents-in-law, traditionally kumakain na sila ng Japanese food. Both of them have cancer. It's because although ang pagkain nila dito sa Japan hindi ganun kaalat, hindi ganun katamis, pero they are basically heavily on seed oils. Isa pa po yung ingatan natin yung mga mantika, yung vegetable oil, soy oil, basta yung mga oil na galing sa halaman, highly processed yan. Okay? Alam mo naman kasi dito sa Japan, mahilig sila sa tempura, meron din sila yung mga tinatawag ng karage, yung Japanese style fried chicken. Everything here is cooked in seed oils. And that is actually one of the reasons why tumataas ang diabetes and cancer dito sa Japan. So sinasabi nila, so what more pa kaya sa Pilipinas? Mahilig pa tayo sa mga soft drinks. Diba? Although Japan has a healthy lifestyle, they kahit yung mga matatanda rito nag-exercise, but I cannot truly say that their diet is healthy based from kung ano din yung mga hinahalo nila, especially yung mga processed foods. Very common din dito sa Japan yan. Okay, maraming salamat muli, Richmond. Magandang gabi sa iyo dyan. Salamat din po. At hanggang sa muli sa ating susunod na pagkukwentuhan siguro at isusunod natin ang mga tinitignan ko kung may mga ilang katanungan ng ating mga audience, ating mga followers. Subalit ang lahat ng kanilang sinasabi ay mga... Meron po ata nagtanong dito. Isa si Cordero Ulysses. Tignan natin. Sige, teka. Teka, ha? Cordero. Ano? Nakita mo, Richmond? Ano ang yes, kanyang? Po, ayan, si Cordero. Ayan. Sabi niya, nakita ko na. Yeah. Right. Hello po. Paano po kayo nag-adjust ng medications? How did you manage yung mga discomfort niyo? So basically, kung ako po ang tatanungin nyo, since I did the carnivore diet, totally tinanggal ko na yung medications. Kasi wala na akong pananakit ng katawan eh. And then the discomfort ang nangyari sa akin is basically yung tinatawag na keto flu. But iba-iba po kasi ang effect ng because when you go into a tinatawag na ketosis, kasi magdedepende yung katawan natin sa fats and protein to process it to become glucose. Kasi ang main source of energy ng katawan natin is glucose, which sinasabi nila na kailangan natin ng carbohydrates. But that's not necessarily because mayroon po tinatawag na gluconeogenesis. If you are in a ketosis, basically kino-convert ng katawan natin ang fats and protein into glucose. So ang naging discomfort lang sa akin sa unay is panghihina. At least mga 1 week o 2 weeks. Pero sabi lang iba-iba po yun eh. Depende po sa tao yun. Pero sa akin mabilis naman akong nakapag-adjust. Yeah, maraming salamat. Maraming salamat, Cordero Ulysses. At directly na address ni Richmond ang iyong katanungan. At may dagdag siguro natin, may dagdag ko lang Richmond. Ang pag-adjust ng medication, usually doon sa first 3 months ay mararamdaman mo na normalize or na-reverse na ang iyong mga dating metabolic disorder. At from there, kapag ikaw ay magpa-check up na, normal na ang blood pressure, FDS mo, etc., ay po pwede nang i-recommend yun ng iyong doktor na itigil mo na ang iyong pag-inom ng gamot. Po ang
inirekomenda ng inyong doktor. So, muli, at ano pa bang mga katanungan na naririto? Meron pa ako nakita Ito. rito kay Mel Kayabyab. Yeah, nakita ko rin. Yan, ano? Si Mel Kayabyab, actually si Nanay Mel ito. Ano po ang iniinom nyong electrolytes kasabay ng carnivore diet? Yeah. Wala po ako iniinom na electrolytes. Basically, I just add more salt to my food. And then, if pag meron akong time na panghihina, especially during my first adjustment, I just add a little bit salt to my water or even to my coffee. Kasi basically, we need salt. Real salt, by the way. Yeah, actually, yan ay yung electrolyte, pang-balance ng electrolyte natin. Yun yung basic salt. Okay, maraming salamat, Nanay Mel. Okay, ituloy. Meron pa rito. Ano? Rosemary Fernandez. Yeah, si Rosemary Fernandez. Sabi niya, totally, wala ka talaga. Wala po. Wala pong kinakain na gulay. Ang kinakain ko lang is baboy, baka, manok, isda, itlog, butter. Yun lang po. Yeah. Siguro masasabi niyo lang sigurong plant-based is black coffee. Teka, may naisingit na katanungan dito, Richmond, kay Marites Trinidad. Ask ko lang po, kumusta po ang bowel movement nyo simula ng good question. Carnivore diet kayo? Kasi po sinasabi nila na we need fiber in order to have, smooth digestion, di ba? On the carnivore diet, basically, ang na-experience ko is yung mga unang weeks, nagtaka ako kasi usually hindi ako napapa number 2 ng ilang araw. So parang kinabahan na ako. Sabi ko, bakit ganun? Usually pag kumakain tayo yung regular na carbs with fruit and vegetables, kailangan araw-araw ka dudumi. Naturally, we do that. But on a carnivore diet, hindi ako dumudumi. Actually, siguro mga twice a week. Doon ako nagtaka nung una. Kinabahan pa ako. Pero, I don't feel bloated. Because here's the thing. Meat is very nutrient dense. Basically, 90% na-absorb ng katawan natin. And only 10% naiipon yon. So, kapag naipon na yon, yung 10% na yun, doon mo pa lang siya ilalabas. Ngayon, kabaliktaran naman siya kapag purely kumakain ka ng fiber-based foods like sa mga fruits and vegetables, because fiber cannot be digested. So they said, of course, fruits and vegetables has nutrients, but kabaliktaran naman daw sinasabi, katulad sinasabi ng ibang doctors and scientists, that we can absorb nutrients from fruits and vegetables, but about only 10%, and most of it gets to, nauuwi sa dumi. So, kaya kailangan natin araw-araw nilalabas at kailangan natin ng fiber pag yun ang diet natin. But on a carnivore diet, hindi mo kailangan. So, ang replacement dyan sa fiber is fats. You need to eat a lot of fats. Yan. Maraming salamat, Richmond. Maraming salamat, Maris, sa iyong katanungan. At tingnan natin ang iba pa. So nabanggit na yung electrolyte, basically yan ay asin sa bawat tubig o kaya sa coffee. At yung kanina siguro, dagdagan natin ang carnivore po kasi, ang tanong ni Rosemary na totally wala kang kinakain na gulay, generally, yun ang principal application ng carnivore. Right. Actually, dyan ng maging ang condiments ng sibuyas, ng paminta, asin lamang, hindi ba? Asin yun ang ating nilalagay. At mas nalalasahan ko na po yung actually yung original taste niya. Original taste, yes. Correct. Iyon ang paliwanag, Rosemary Fernandez Garcia, Yun ang kainaman ng kaibahan ng low carb, ng keto, ng low carb, tsaka ng carnivore. Totally zero kasi ang carnivore. So, yung mga bawang, sibuyas, paminta, at iba pang mga condiments na niyahalo natin, etc. Ay may mga carb content yun. At
nakakatuwa na maunawaan natin na original na aroma, na lasa ng pagkain ay talaga mare-restore mo, no? Yung ng lasa ng pagkain sa pamamagitan lamang ng asin, no? Ay tunay, no? Na lasa nito. Okay, tignan natin ang iba pa. Okay, si Nanay Mel ulit, ano? Merong isang dagdag na elaborated point, ano? Nag-transition kami ng anak ko. So, yung potassium, umiinom kami ng cream of tartar instead na saging. Maraming salamat. Very inspiring na kwentong low carb. Naniniwala kami na ang carnivore ay Salamat din. Okay, maraming salamat, Nanay Mel. At nakakatuwa mga ka-low carb at mga taga-subaybay, maidagdag ko lang for the information ng ating taga-subaybay ngayong episode na ito, si Nanay Mel. Gumaling ang kanyang CKD, no? Siya ay nagkaroon ng CKD stage 4 at na-reverse niya ito. Karaniwan dito sa mainstream healthcare system, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo, no? At tinuturing nila na irreversible na itong CKD na ito, lalo na kung itong stage 4. So, balit isang patunay ulit doon sa karanasan ni Nanay Mel. Nawala, na-restore ang kanyang kalusugan nito at nawala rin yung lahat ng kanyang mga medications. Yung point niya ngayon ay siya ay patungo na sa pag-carnivore, ano, sa pag-practice kasama ng kanyang anak. So maraming salamat, Nanay Mel, sa iyong participation ngayong gabi. Okay, meron pa. Palagay ko, meron pang isama natin ito. Nagka-fasting ka rin po ba, sir? Si Danis Lavilla. Yeah. Yes, fasting ka rin ba? Ang ginagawa ko po is yung 16-hour fasting, yung 16-8. But in a natural way po yun eh. So basically, sa carnivore po, once na kumain ako, I think umaabot ako at least, let's say about 3,000 calories sa isang kainan. Kasi 10 itlog o 5 itlog plus karne. So high calorie dense yun. So basically, busog na ako nun. If I eat, let's say, 11 a.m., busog na ako the whole day hanggang kinabukasan na. Depends if I have some activities, like if I have to do some sports, siguro kailangan ko pa kumain na mas marami. So naturally, nagpa-fasting po ako. So once nag-OMAD ako basically. Even though na hindi ko sinasadya. Kasi hindi pa ako gutom eh. There are times na if I need to, let's say na kapag may times na gusto kong mag-detoxify, magpa-fasting ako. Yes. I think it's very important. Yeah. Okay, maraming salamat sa participation mo. Danet, dagdag na sharing si Maris Trinidad. 4 years na po ako sa LCIF lifestyle. Di ko po inaalis ang gulay. Mahilig po ako talaga sa gulay. So far po ako. Yan. Okay naman po talaga. At, wala naman po masama yun actually. Ang sa akin lang is, depende po siguro sa gulay because there are certain plants that are very, like for example, ito po yan eh. Siguro kung tinatawag nila na, of course kasi ang gulay kasi ngayon, ang gulay ng prutas, marami na kasi silang nilalagay ng chemicals. And then most of the fruits and vegetables are tinatawag na GMO. They are genetically modified. Kung yung tinatawag na mas natural, because let's say ganito yan. Let's say broccoli. Ang broccoli po is originally, gawa lang po ng tao yan. Broccoli came from the cabbage plant. And although let's say it's healthy, but meron po yung tinatawag na yung mga cruciferous vegetables like broccoli, cauliflower, meron po yung tinatawag na goitrogens. Kung nasobrahan ka po, madadamage po ang iyong goiter. Meron po yung tinatawag na oxalates.
na nanggagaling sa oxalic acid. Nanggagaling po yan sa mga nightshades, yung mga green leafy vegetables. Okay? So, basically, ang oxalic acid po, nababind po yan sa mga minerals like calcium, potassium. Once they bind to an oxalate, nagiging completely useless po. Doon po tayo nagkakaroon ng mga joint pains, yung mga inflammation. So, okay lang po yun, basta wag lang po sobra. Yeah. May dagdag ko lang, Richmond, kay Maris. Si Maris ay cancer survivor, Richmond, by the way, sa 4 years niyang LCIF at gumaling ang kanyang cancer. At totoo naman, Maris, optional. Actually, ang pagkain ng vegetable or fiber for that matter is optional sa ating mga low carbers. Pero of course, dahil ang dinefine natin na application ng ating dietary intervention para lusugan is carnivore, so that is necessarily talagang zero. Hindi kailangan ng fiber or diet. So, allowed naman yan sa mga low carb at even keto diet ang vegetable. Okay, merong pasasalamat si Cordero Ulysses. Maraming salamat po, Sir Coach Richmond. Mahusay po ang inyong paliwanag. Very inspiring po ang mga sagot ninyo. Sir Justin, maraming salamat po sa episode na ito. Bagong kalaman po ito para sa amin. Padayon po and more power po. God bless po. Yeah, wala po anuman. And salamat din po. Cordero, salamat. Okay. Nakakatuwa ang participation ng mga viewers natin ngayon at mga leaders ng mga low carb life without rice movement. Actually, may dagdag si Maris. Yes, inalis ko na rin ang prutas at mostly green leaf vegetables. Nakakatulong po sa akin, lalo na nagka-cancer ako. Yan. Yan yun, Maris. Okay, hilingin natin na manatili ilang sandali si Richmond sa ating kwentuhan ngayon. At para may nakita ako na si Healing Race. Kay Healing Race, nakaka-motivate ang kwento mo, sir, for sharing your carnivore lifestyle. Gusto ko na rin simulan ang na lamang po. Yan po ang tinatawag na Lion's Diet. Yan po ang kasi marami din pong level ang carnivore diet. Ang tinatawag pong normal is may halot pa rin siyang gatas, dairy. With eggs, fish and Pero kapag yung karne lang, as in, especially if it's beef, kasi yun pa ang pinaka-accessible sa atin yung red meat, yung mga ruminant meats, yan po pinaka-nutrient dense, sinasabi nila. And then asin, yan po yung tinatawag na Lion's Diet, sinasabi nila. Yan po ang yun po yung ginagamit yung binagat ko po kanina ni Dr. Jordan Peterson sa anak niya because marami silang autoimmune diseases, doon po sila gumaling. Only beef and salt and water. Pinaka-extreme yun, kung kaya nyo po. But you don't need to be that extreme. You can start even bacon. Even bacon and sausages. Kung magsisimula kayo, but if you want to be more healthier, clean na lang po, asin, and then natural meat na lang. Yeah. Maraming salamat, Healing Race, At idagdag natin yung lean cords. Boiled eggs po ba? Yes. Ako po, eggs ba? Eggs kinakain mo? Boiled eggs, scrambled eggs, fried eggs, basta I make sure ang pinagpirtuhan ko is either taba ng baka, yung tinatawag ng tallow. Actually, that's not pure tallow. Lard, yung taba ng baboy. Butter. So, animal-based pa rin yung aking fats para pinagpirtuhan ko. If you want to boil your eggs, that's okay. Kung scrambled, okay din po. Any way you want to cook your eggs, that's fine. Saka wag po kayo matakot sa itlog. Kasi ano yung tinatawag yun It's a power food.
Wag po kayo lalo na yung ano, yung egg yolk, andiyan po ang sustansya. Mainstream, pinagbabawal nila yung egg yolk. Puti Yes, lamang ang puti daw. kinakain. No, that's a complete lie. Oo. Ilang eggs ang daily average mo, Richmond? Mga 10 po, 10 eggs a day. Ayun. Okay. Okay. So, very... Kasi ginagawa ko siyang kanin para mabusog ako. Okay, yun talagang full nutrient dense, kompleto Opo. sa maghapon na yan. Okay, yung ibang mga katanungan ng mga followers at viewers natin ngayong gabi ay natin offline o after ng ating kwentuhan ngayon. Ano? So magpaalam na tayo kay maraming salamat sa iyong contribution ngayon sa ating mga taga-subaybay at mga dito sa community ng Life Without Rice Movement at dito sa Kwentong Low Carb. Maraming salamat at Maraming salamat din po sa inyo lahat. Sir Justin, thank you very much. Bye. Yan. Maraming salamat muli. Ano? May dagdag natin. Ano? Ituloy na natin itong portion ng kwentuhan. Ano? Itong episode na ito sa pamamagitan ng pag-guest natin kay Richmond ay nakakatuwa na siya ng ating kwentuhan, ng ating pagsagot sa mga direct na katanungan ng ating mga taga-subaybay ngayong gabi. Ituloy natin yung ganitong pag-shoutout at pagbasa sa mga... Si Maris Trinidad, merong sindagdag. Yes, inalis ko po ang prutas mostly. Ayan, na natin kanina, na-address na natin yan kanina. Itong isang dapat na binigyan ko ng ano. Yes, ganyan po ginagawa ko bago ako mag 72-hour water fast. Talo at lard kinakain ko. At ang isang very exciting at gusto kong maging episode natin ito, punto na ito, Maris, kung natatandaan mo, nakapagkwentuhan tayo na i-expound, elaborate natin itong experience mo ng 72-hour fast. At siguro, i-finalize natin kailan ang episode na ito at ma-share mo ang benefits ng 72 na water fast kung tawagin. Okay, isunod natin Rosemary Fernandez Garcia. Ilang kilo po ng meat ang consume nyo in a day? Ayan, banggit, hindi mo siguro butan yun, pero hindi kailangan kiluhin, timbangin o bilangin ang ating pagkain. Principle at i-apply para sa application ng ganitong carnivore or keto or low carb diet ay kapag kabusog na tayo, tigil na. Kung gutom pa, tuloy lang ang kain. Yun po ang principle doon. At ang calorie counting or pagtimbang ng mga kinakain ay hindi necessary. Ito ay mga pakana lamang ito ng mga carb eater noong dumagsa na ang noong 90s lalo na at dumagsa ang tinatawag na fitness industry para ipalaganap ng slimming pills o kaya slimming juice. Ito ay mga pakana ng mga big food industry. At sasabihin wag na calorie in, calorie out. At kailangan mong timbangin ang bawat kinakain. So, you can just imagine, kapag ginawa natin yun, every time nakakain, timbang kinikilo, binibilang natin ng pagkain. So that is not practical. Hindi po kailangan yon. Okay, at tingnan natin ang iba pang sharing. Ina ay may nakita ako kung di ko na basa habang narito si Richmond kanina mula kay Imelda Makaranas Pabalane, from how many kilos before
to how many kilos now, sir? Sabi niya. Itong pinakita natin kanina, Imelda, si Richmond ay 120 kilos siya. Itong kanyang larawan before siya mag-low carb. Ano? So, overweight siya. Siya ay 5'11 ang kanyang height, pero overweight yung ganoong 100 kilos. Ang kanyang timbang ngayon ay sa ano binanggit ni Con kanina. I think naglalaro yun sa 80 more or less ang kanyang kilo ngayon. Tama ba? Yun. Ideal weight na ngayon si Richmond. Okay, tignan natin yung iba pa. Sharing, ano? At maraming salamat dito sa mga pagtag ni Ace. Magandang gabi po sa lahat. Sabi niya, tinag niya mga kaibigan at mga iba pang gustong sumubok, no? ng low carb diet program. At ganoon din kay Imelda Macaranas Pabilane. Maraming salamat sa iyong participation at pagtag sa iba pang mga kaibigan. Ganoon din si Lilibet Jakla Cab. Ano? At thank you po so much po, madami kami yan. At itinag niya ang kanyang mga kaibigan din. Ano? Okay, ano ba pwede nating share dito na mga nabanggit ng mga nag-participate ngayong gabi? Si Rosemary, idagtong natin na kanyang point dito. Si Rosemary Fernandez, sabi kasi pag nasobrahan kidney, magsasuffer, tumaas pa naman ang PT ko, sir. Dito sa low carb po, hindi po kailangan. Dapat mag-alala sa meat. Basic food po ito, basic nutrient dito sa low carb, lalo na doon sa carnivore diet. Ang meat, fish, egg, at mga healthy fats. Pagka sinabi sa healthy fats, primarily, lalo na sa mga carnivore diet, ay yung mga animal-based na fats. No? So, hindi gumagamit ang mga carnivore diet ng mga plant-based fats, including coconut oil at olive oil. Yung mga plant-based. Mas superior kasi doon sa quality at higher quality ng mga animal-based fats compared doon sa mga plant-based na mga fats and oil. Okay, tingnan natin ang iba pa. At yun, salamat. Sabi ni Melda, salamat Uncle Justin. At hindi ko po naumpisa ng panonood. Aring mapanood na lamang ito sa replay. Okay, sa susunod po mga ka-low carb, ay basahin na lang natin itong ating hindi pa na-shout out ngayon. Ang ating oras ngayon ay alas 8. At muli, hanggang dito na lamang po natin na tatapusin ang episode 96 sa pamamagitan ng pag-guest natin dito kay Richmond Fabres, ang kanyang tagumpay sa battle ng kanyang health with low carb. Kakaiba ang kanyang na-share ngayon, mga ka-low carb, sapagkat directly 2 years ago ay sumubok sa ganitong low carb diet, ay directly ginawa na niya ang carnivore diet practice. Unti-unti, stages by stages, ay ginawa niya talagang siya directly at carnivore at kanyang pre-practice para at nang sa ganon ay nagresulta naman na paggaling na kanyang karamdaman. Magigit kumulang 100 ang kanyang na-enumerate kanina ng mga nabanggit, lalo na yung kanyang pagiging overweight, no? At obese and overweight na ito, no? At nakapag-comment ng Richmond, maraming salamat po ulit. Maraming salamat Richmond. At okay,
Muli ito po si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement, ang iyong host ng Kwentong Low Carb. Tuloy po nating ipalaganap ang mga holistic at alternative ng ating pag-aalaga sa ating sarili, no? Para sa pag-iwas, makalaya tayo sa mga maintenance o mga gamot na inilalako ng mga big pharma na hindi naman gumagaling ang ating mga sakit. At ang reseta, walang ibang prescription, walang ibang hakbang na gagawin tayo kung mawala doon sa balangkas ng mainstream healthcare system na walang maidudulot para sa kalusugan sa strategic na aspeto ng kalusugan at buhay. Ang ating kalusugan ay nakasalalay, dapat may. At ang hakbang natin gagawin ito ay ang pagpapalit ng ating mga pagkain. Tumungo tayo doon sa tinatawag dense food sa pamamagitan ng regular na pagkain ng karne, ng isda, ng itlog at ng mga healthy fats. Magiging susi at paraan at mga hakbang natin para mapawi ang lahat ng ating mga sakit at makaiwas tayo sa habang buhay na pag-inom ng mga maintenance at mga gamot. Muli, maraming salamat. Padayon, mga kalapar.